Ngayon, tanggalin natin yung valvula. Tanggalin natin yung valve para mapalitan natin ng valve seal. Ito. Meron pang dowel dito. Ayan. Tapos meron yan o-ring. Dapat linisin nyo rin yan kasi may nagkakaroon ng carbon yan. Bali yan, may butas yan. Yung butas na yan, tagos yan dito. Sa papuntang papunta nitong exhaust, tagos yan dito. Kaya nagkakarbon din yan. Linisin natin yan mamaya. Kailan tayo ng basahan ng tools sa ilalim. Kalso natin dito. Ay, matanggal na natin yung valve. Ayan. Ano yung valve seal nya, oh. Ayan. Palitan natin to. Yan, linisin na lang natin to. Yung paglilinis din natin papakita yung pagdinis. Madali lang naman linisin yan. At itong mga valve, linisin natin yan. Yan, linisin din natin to. Okay, linisin ko muna mga boss. Ngayon mga boss, asimbulin na natin yung yung part ng cylinder head na linisan na natin ito. Ngayon, asimbulin na natin. So dito meron yung dalawang siya nahuhulog yan mga boss. Yan, dito yan bali. Tigisa sila. Tapos meron pa yung dalawang ulit pa medyo maliit. Ayan, dito naka-push dito naka yung spring. Diyan yan nakatutok yung nakasakay yung spring. Tapos dito din sa kabila. Okay. Ilagay na natin yung valve seal. Yung pala nito, yung valve na palapat na natin yan. Ilagay natin yung valve seal. Yan boss, Honda. Lagay natin yung valvula. Laglag mga boss, oh. Gaya mo lang. Ngayon, yun natin yung intake valve. Tapos yung exhaust valve. Ayan. Balik lang natin yung kasi nalaglag eh.
Minsan nahulog to pag wala nang, pag malinis na nawawala yung langis pag may langis yan medyo nakadikit yan. Tapos yung spring yung medyo masinsin yung ilalim, tapos yung retainer ayan, andun na yung lock nya, yung valve lock. Sakay lang natin na gano'n. Tapos yung spring na maliit, ayan siya. Tapos yung kabila gano'n din, ayan na rin yung lock nya. Tapos spring, ayan. Tapos gamit lang ulit tayo ng tools na ganito, sakit, pwedeng sakit, balutin lang natin dito. Ayan. Ito yung itatapat natin dito sa valvula para pag binasok natin hindi siya atras, kasi pag di mo nalagyan ito atras yan. Bali tapat nyo lang dito sa may ilalim ng valve. Itong kabila mo natanggalin pala mo natin kasi pag magpapalo tayo baka tumalsik mamaya na to. So ito yung ginagamit natin pang balik, tapat lang natin dito sa gitna, ayan. So ayan siya mga boss. So yung kabila ganun lang din ang gagawin. Siya. Tapos ilagay na natin dito yung dowel kasama yung o-ring dito. Ayan, nandito na yung block natin. Ilipat natin dito yung ito yung gagamitin natin yung block. MTK. Ay kasama ng gasket yan. Bali yung yung campalover natin ilagay muna natin dito. Bali ito lang yung yan, parts, wave washer, tapos yung campalover shaft tsaka itong campalover. Ngayon ito kapag ka nagkapalit yan dalawa na yan, bali itong makinis ito yung nakaharap dito sa taas, ito pa ilalim to bali kasi ito yung nakasakay dito sa sa cam loop. So ganyan yung pwesto. Pag ito naman nagkabaliktad hindi yan pwede ito magkaliwa kanan, pwede. Pagka ito nagkapalit hindi siya papasok dito. So lagyan natin na gano'n. Yan, dito lang. Ron. Tapos tulak na natin to. Ito bali diretso lang natin yan. Para pumasok yung tornilyo mamaya. Ayan siya mga lods. Ayos na siya. So naka-ready na ito mamaya. Nalagyan na natin ng gasket ito. Mayroon ng gasket yan. Tapos ito na yung dowel.
Isa dito, isa dito. Bale diyan. Okay na yan. Yung ano na lang kamada natin tong piston. Ito yung intake. Tapos yung pinakamanipis. Tapos ito yung ano, yung medyo matalim yung ano, kasi ito dalawa to eh. Minsan magkakulay lang to. Pero ito magkaiba, puti, touch ito itim. Ito ang palatandaan dito kung alin ba magkakulay lang. Itong isa walang talim to, walang edge. Ito matalim. Yan yung sulat niya, oh. Yung brand niya nandyan. Yan yung ibabaw. Ganoon din dito. Yan yung sulat niya, oh. Pag hinipo mo ito walang talas. Ito yung pinakaibabaw. Bali ito yung gitna, itong kulay itim. Ito na bali yung ibabaw. Yan. So yung ring gap, top ring, second ring, tapos dito hindi siya magkakatapat. Ngayon ilagyan na natin ng pin dito, yung lock, kasi ganun ang pwesto niya. Ito yung in. So pag ganun, lagyan natin ng lock agad dito para mamaya dito na tayo magpasok. Ito yung lock niya. Yan, kailangan shoot siya sa kanal. Yan. Mamaya na natin yung ayusin to. Pag ano, pero di naman na umikot. Pwede natin ilagay dito. Lagyan natin ng basahan kasi baka mahulog yung lock. So, ito yung piston pin. May langis naman na to, pero lagyan pa rin natin ng konting langis. Lagyan natin parang oil para madaling pumasok.
Lagyan natin yung lock, piston pin lock. Yan, sigurado yun na nakalagay dun sa pinakakanal. Yan, pagka umiikot na gano'n, ayos na yan. Tapos ito, lagyan natin ng oil dito para madaling ipasok. Lagyan na natin yung block. Siguro din natin yung ring na hindi nagbago ng pwesto. Ayan, dinouble check ko na yan. Sakto naman yung ano yan, mga ring gap. May dowel na tayo. Tapos dito yung ka-follower, medyo naka ano siya, hindi siya nakatutok dito kasi hindi siya nakatumbok dito kasi hindi siya papasok. Medyo ibo ka lang yun na gano'n. Yan. Yan. Tapos ito, tanggalin natin ito. Ito at saka to. Kasi ilagay na sa top dead center bago natin ilagay yung cylinder head para maka TDC siya, para pag nag-adjust tayo ng valvula, sakto na siya. Dito kasi yung timing mark. Gamit lang tayo ng 14mm para paikutin natin dito yung ano, magneto. Ayan siya mga boss, nakalagay na yan sa letter T. Meron kayong makikitang letter T mark dyan. Tapat nyo lang dyan. Dito sa may gatla. Tapos may letter T. Tapos may guhit yan. T tapos guhit. Ayan. Silipin nyo lang sa camera kasi medyo mahirap makita. Ayan o. Makikita nyo naman yung piston natin nakaibabaw na. So tama talaga siya, nakatap na siya. Sakto rin yung marking. Lagyan natin yung cylinder head. Lagyan natin dowel. Lagyan siya, isa dito. Isa dito. Paikis. Bakit ano? Lagyan natin mga boss yung gasket. So ito, pagka ito nabaliktad naman,
Hindi yan pumapasok to. Oh, yan. Hindi siya tutugma yung butas. Kaya hindi siya pwede mabaliktad talaga. Lagay na natin yung ano, black cylinder head pala. Tutok muna natin to dito. Ayan. Para siguradong tapat siya bago natin higpitan dito. Lagay natin yung tornilyong 4. Huwag kalimutan yung washer. Ngayon lagay natin yung post rod. Yung pwesto niyan kanina ganyan. Tinandaan ko yan. Ganyan siya. Kasi pag dun mo sa ikalawang butas, mahuhulog lang siya eh. Yan, tama na yan. Dito sa may tornilyo ang banda. Lagyan natin yung 3 tornilyo. Dapat yung rocker arm nakatapat dyan sa push rod, nakashoot. Tapos higpitan natin yung 3. Yan mga boss. Pwede namang tensiometer lang dyan. Ngayon mga boss, nilagay ko yung valve clearance nyan 0.05 lang, pareho.
Pwede naman mabash. Ang ano kasi nito sa TMX 155 88 parehas. Kadalasan sa iba malaki dito. Dito nababara ko 810 0.8 tapos 10. Pero ito nag-experiment tayo. 5.5 lang nilalagay ko dyan. Bakit? Matagiktik kasi ito. Sakit ng TMX, malagitik. Kaya sinasagad ko ng ano yan. Minsan tinatansya ko lang yan. Hindi ako nagsusukat o minsan. Pwede naman mambash dyan sa mga magagaling. Basta nilagay ko dyan 5.5 lang, 0.05. Mamaya pakinggan natin yung andar kung ano yung tunog. Lagay na natin yung head cover. Yung ano pala yung langis, mga ket yan mga boss yan. Dito ni-start natin kanina. Ayan lumulutang na dyan yung langis. Ayan Ayan, sabihin okay yung bomba, walang bara. Lagay na natin yung head cover. Yung dawil pala nandoon na. Yung nakatutok dito. Nandoon na nakalagay Ayan Ito. Ayan, yan na yung dawil Nakalagay na, huwag yung kalimutan. Tapos ito, huwag yung kalilimutan to ibalik dito sa manifold. Kasi pag di nyo ito nilalagay, ano yan, walang minor. Ayan. Tapos yung carburetor, hindi na natin napapakita yung pagbalik, madali lang naman kasi lilinisin ko pa yung carburetor Ayan. Ang talagang standard na valve clearance nito 0.08 dito, 0.08 din dito. Pero binabaan na. Okay, hanggang dyan lang ang video natin mga boss.